Sa screen ng kanyang tablet, isang anghel, ang dahan-dahang nagiging demonyo. Hindi humihinga si Felipe. Nakatitig lang siya sa imahe, hindi makapaniwala sa nakikita. Nandoon si Larissa, ang kanyang magandang asawa, ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakaluhod ito sa harap ng isa sa kanyang mga anak, si Miguel. Ang buhok ni Larissa ay perpektong nakatali. Ang kanyang mamahaling bestida ay walang gusot. Ngunit ang kamay na laging humahaplos sa kanyang muka ay may hawak na ngayong isang piraso ng panis na tinapay, pilit na isinusubo sa bibig ng bata. Kainin mo. Narinig ni Felipe ang malamig na bulong ni Larissa mula sa speaker ng tablet. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Nanginginig ang maliit na katawan ni Miguel. Umiiling ito at may mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Mateus ay nakasiksik sa isang sulok. Yakap ang sariling mga tuhod, takot na takot. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Miguel. Napapikit si Felipe. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang puso niya sa loob ng kanyang dibdib at ang hangin sa kanyang study ay biglang naging napakabigat, hindi sapat para sa kanyang mga baga. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay perpekto. Nasa gitna siya ng isang mahalagang board meeting. Pinapalibutan ng mga taong nire-respeto siya, ang CEO ng Venancio Corporation. Pero ang mga numero at mga business proposal ay lumilipad lang sa kanyang isipan. Ang tunay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Naroon sila, si Miguel at Mateus, ang kanyang kambal. At sa gitna nila, si Larissa. Nakangiti ito, ang nangiting unang nagpatibok muli sa kanyang puso matapos ang trahedya. Para sa kanya, si Larissa ay isang biyaya mula sa langit. Isang anghel na dumating para buuin muli ang kanyang nawasak na pamilya. Okay na ba tayo, sir? Tanong ng isa sa mga board member. Doon lang bumalik sa realidad si Felipe. Tumango siya. Yes, let's proceed. Pero kahit na bumalik siya sa usapan, ang isip niya ay nasa bahay na. Iniisip niya ang masarap na hapunan na siguro ay inihahanda ni Larissa. Iniisip niya ang dalawang maliliit na anghel na sasalubong sa kanya sa pinto. 3 taon. 3 taon siyang nabuhay sa kalungkutan matapos mamatay ang una niyang asawa. Si Larissa ang nagpabago ng lahat. Kaya naman, nagpasya siyang umuwi ng maaga. Isang sorpresa. Bibili siya ng paboritong cake ng mga bata at isang bulaklak para sa kanyang asawa. Ang saya-saya niya habang nagmamaneho pa uwi. Iniisip ang mga ngiti na sasalubong sa kanya. Pagpasok niya sa malaking gate ng kanilang mansyon, isang kakaibang katahimikan ang bumati sa kanya. Wala ang karaniwang ingay ng paglalaro ng kambal. Wala ang malambing na boses ni Larissa. Dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan. Binitbit niya ang cake at mga bulaklak at pumasok sa loob. Larissa? Mga anak? Tawag niya. Walang sumasagot. Napakunot ang noo niya. Inilapag niya ang mga dala sa isang mesa at nagsimulang maglakad papasok. Doon niya narinig. Isang mahinang hikbi. Halos hindi marinig, pero sapat na para mag-alala ang puso ng isang ama. Galing iyon sa silid ng mga bata. Nang akmang bubuksan na niya ang pinto, narinig niya ang boses ni Larissa mula sa loob. Malamig at walang emosyon. Tumigil ka sa pag-iyak. Nakakairita ka. Biglang natigilan si Felipe. Hindi ganoon ang boses ng kanyang asawa. Sa halip na pumasok, dahan-dahan siyang umatras. Nagtago siya sa likod ng isang pader. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Anong nangyayari? Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto at lumabas si Larissa. Nang makita siya nito, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labiin nito. Mahal, ang aga mo yata. Nakaidlip ang mga bata. Pagod yata sa paglalaro kanina. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. Na-miss kita.
Pero si Felipe ay parang nagyelo. Ang bango ng pabango ni Larissa ay biglang naging kasuklam-suklam sa kanyang pangamoy. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Pumunta siya sa kanyang study. Dala ang isang bigat na hindi niya maintindihan. Umupo siya sa kanyang silya at doon niya naalala ang security camera. Nag-install siya ng bago sa playroom ng mga bata. At sa pagmamadali niya kaninang umaga, nakalimutan niyang i-off ang recording sa kanyang tablet. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang application. At ngayon, heto siya. Pinapanood ang isang bangungot na nagaganap sa sarili niyang pamamahay. Sa screen, tapos nang subuan ng panis na tinapay si Miguel. Itinulak ni Larissa ang bata na bumagsak sa sahig. Lumapit naman siya kay Mateus na nasa sulok. At ikaw, sabi ni Larissa, hinablot ang buhok ng bata. Akala mo makakatakas ka? Mama, sorry po. Umiiyak na sabi ni Mateus. Huwag mo akong tawaging mama, sigaw ni Larissa at isa pang sampal. Mas malakas, hindi na kaya ni Felipe. Isang ungol ng galit at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang sariling ibato ang tablet sa pader. Ang bawat sampal, bawat salitang masakit ay parang punyal na tumatarak ng diretso sa kanyang puso. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak, ay isang halimaw. Sa huling lakas na natitira sa kanya, ni-rewind ni Felipe ang video sa simula ng araw. Gusto niyang makita, kailangan niyang makita ang lahat. Nagsimula ang video kaninang umaga. Nandoon siya, inaayos ang kanyang kurbata. Lumapit si Larissa. Inayos ito para sa kanya at ngumiti. Ang pamilyar na ngiti. Hinalikan siya nito. Mag-ingat ka, mahal. Kayo rin, sagot niya. Hinalikan niya ang dalawang bata sa noo bago umalis. Pinanood niya ang sarili niyang likod na papalabas ng pinto. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang sandaling sumira sa kanyang mundo. Ang anghel na mukha ni Larissa ay nanatiling nakangiti hanggang sa sumarado ang pinto. At sa sandaling iyon, ang ngiti ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng isang malamig, walang kaluluwang ngisi habang nililingon niya ang dalawang bata na naiwan sa kanya. Isang ngisi na puno ng pagkasuklam at tagumpay. Parang isang demonyo na nag-aabang sa dilim. Isinara ni Felipe ang tablet. Ang katahimikan sa kanyang study ay nababasag lamang ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang galit sa loob niya ay isang nag-aalab na apoy, sapat na para sunugin ang buong bahay. Gusto niyang sumugod sa labas, kaladkarin si Larissa, at isigaw sa mukha nito ang lahat ng kasinungalingan. Pero napigilan niya ang sarili. Nakita niya sa video kung gaano siya katuso, kung gaano siya kahusay magpanggap, kung lalabas siya ngayon na nagwawala. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang mayamang negosyanteng biglang nagalit? O ang isang magandang asawa na mukhang anghel? Kailangan niya ng ebidensya, mga ebidensyang hindi maikakaila. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Pinasok niya ang banyo sa loob ng study at hinilamusan ang mukha ng malamig na tubig. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang lalaking may mga matang puno ng sakit at puot. Itinago niya ito. Ikinubli niya sa likod ng isang maskara ng katahimikan. Paglabas niya, narinig niya ang tawag ni Larissa mula sa kusina. Mahal, handa na ang hapunan. Nagsimula na ang digmaan. Ang unang labanan ay ang pagharap sa kaaway sa ilalim ng iisang bubong. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa dining area. Ang bawat hakbang ay mabigat. Naroon si Larissa inaayos ang mesa, nakangiti. Ang parehong nangiti na nakita niya sa video bago ito naging isang demonyo. Tamang-tama ang dating mo. Niluto ko ang paborito mong steak, sabi nito sa malambing na boses.
Umupo si Felipe. Bawat ngiti ni Larissa ay parang lason. Bawat haplos sa kanyang balikat habang inilalapag nito, ang pagkain ay parang apoy na dumadampi sa kanyang balat. Nag-init ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa at kinailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas para hindi ito ikuyom. Okay ka lang. Parang pagod ka yata. Tanong ni Larissa. Umupo sa tapat niya. Medyo stressful lang sa office. Pilit niyang sagot. Iniwasan ang mga mata nito. Tumingin siya sa dalawang bakanting upuan. Nasaan ang mga bata? Tulog pa. Hayaan na muna natin sila. Pagod talaga sila sa paglalaro kanina. Tayo na lang muna ang kumain. Isang kasinungalingan. Napakagaling. Napakakinis. Pilit na ngumiti si Felipe at nagsimulang hiwain ang steak. Ang bawat subo ay parang buhangin sa kanyang bibig. Ngunit nilunok niya ito. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang manalo sa larong ito. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Ngunit hindi siya dumiretso sa opisina. Nagtungo siya sa isang malungkot at halos walang taong parking garage sa basement ng isang gusali sa Makati. Ilang minuto lang, isang itim na kotse ang pumarada sa tabi niya. Bumaba ang isang lalaking nasa edad 50, nakasalamin at may dalang briefcase. Si Attorney DeMarco, isa sa pinakamagaling na criminal lawyers sa bansa. Pumasok ito sa kotse ni Felipe. Walang bati, walang kamustahan. Anong meron tayo, Felipe? Tanong ng abogado. Walang salitang kinuha ni Felipe ang kanyang tablet at ipinakita ang video. Habang pinapanood ni Attorney DeMarco ang karahasan, ang mukha nito ay nanatiling kalmado. Ngunit ang mga mata sa likod ng salamin ay nag-aapoy. Nang matapos ang video, isinara ng abogado ang tablet. Hayop, mahina niyang sabi. Huminga siya ng malalim. Felipe, this is good, but this is not enough. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Felipe. Kitang-kita na. She can say you doctored it. She can say you provoked her. Sa korte, lahat ng bagay ay pwedeng baliktarin. Paliwanag ni DeMarco. Kailangan natin ng mas marami. Kailangan natin ng mga ebidensyang tuloy-tuloy at hindi mapapasubalian. Kailangan nating ipakita na ito ay isang pattern, hindi isang isolated incident. Naintindihan ni Felipe, hindi ito magiging madali. Anong gagawin ko? Sa ngayon, magpanggap ka. Act normal. Huwag mo siyang hahayaang makahalata na may alam ka. Payo ng abogado. Ako na ang bahala sa private investigator. Sa iyo, ang trabaho mo ay ang pinakamahirap. Ang manirahan kasama ng isang halimaw at hintayin siyang magkamali ulit. Gabi na nang makauwi si Felipe. Dala niya ang isang maliit na paper bag na puno ng mga high-tech na gamit. Mga kamera na kasinliit ng butones. Mga listening device na kayang itago kahit saan. Hinintay niyang maging hating gabi. Hinintay niyang marinig ang mahimbing na paghinga ni Larissa mula sa kanilang kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon, walang ingay. Sa dilim ng gabi, si Felipe Venancio, ang respetadong CEO, ay naging isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Maingat niyang inilagay ang mga kamera sa mga lugar na hindi mapapansin. Sa loob ng isang stuffed toy, sa playroom. Sa likod ng isang picture frame sa dining area, sa isang maliit na butas sa lampshade. Ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Paano kung magising si Larissa? Paano kung mahuli siya? Pero mas nangingibabaw ang takot para sa kanyang mga anak. Nang matapos, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kambal. Mahimbing ang tulog ng dalawa, ngunit kahit sa pagtulog, bakas sa kanilang mga mukha ang takot. May isang maliit na pasa sa pisngi ni Miguel na hindi napansin ni Felipe kanina. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang kama. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang napakalalim na lungkot at pagsisisi. Paano niya ito hinayaang mangyari? Bakit hindi niya napansin? Doon, sa dilim, habang pinagmamasdan ng kanyang natutulog na mga anak,
Bumulong siya ng isang pangako. Hindi isang pangako na maririnig ng mundo, kundi isang panata na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Patawarin niyo si Papa, mahina niyang bulong, at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pangako, babawi ako. Pangako, hindi na siya makakalapit sa inyo. Pangako, pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa bago tahimik na lumabas. Pabalik sa kanyang study, umupo siya sa harap ng kanyang monitor, kung saan nakakonekta na ang lahat ng bagong kamera. Handa na siyang maghintay. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Sir Felipe Venancio? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Ito ang private investigator na inirekomenda ni Attorney DeMarco. Ako nga, sagot ni Felipe. May paunang impormasyon na po kami. Nag-background check kami kay Larissa, sabi ng investigador. Ang boses nito ay seryoso at diretsa. Sir, may nahanap kami tungkol sa pinsan ni Larissa na si Marco. Mukhang hindi siya nag-iisa sa mga kalokohan niya. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang gumuhit sa sahig ng opisina ni Dr. Isabella Reyes. Sa loob ng silid, isang maliit na mundo ng kapayapaan ang kanyang binuo. Ang mga pader ay kulay langit, may mga malalambot na unan sa sahig, at ang mga estante ay puno ng mga libro at mga laruang gawa sa kahoy. Ito ang kanyang kanlungan. Dito, tinutulungan niyang buuin muli ang mga basag na piraso sa isipan ng mga bata. At pagkatapos, sabi ng isang maliit na boses, lumipad palayo ang ibon. Malungkot na siya ulit. Sa harap ni Isabella ay si Maya, isang 7 taong gulang na batang babae na hawak ang 2 manika. Yumuko si Isabella para maging kapantay ng mga mata ng bata. Sa tingin mo, bakit siya malungkot? Mahinahon niyang tanong. Nagkibit balikat si Maya. Kasi mag-isa na lang siya ulit. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Isabella sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Ngumiti siya. Pero ang mga ibon, kahit lumilipad mag-isa, palagi silang nakakahanap ng daan pauwi. At minsan, nakakakita sila ng mga bagong kaibigan sa daan. Ngumiti rin si Maya. Tila gumaan ang pakiramdam nito. Ito ang trabaho ni Isabella. Ang magbigay ng pag-asa, kahit na ang sarili niyang pag-asa ay matagal nang nakakulong sa isang baul na ayaw na niyang buksan. Nang matapos ang session at maihatid niya si Maya sa naghihintay nitong ina, bumalik si Isabella sa kanyang tahimik na opisina. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Pagod siya. Hindi pisikal na pagod, kundi pagod sa emosyon. Ang pagsalo sa bigat ng problema ng iba ay may kapalit. Ang gabi niya ay tulad ng dati. Umuwi siya sa kanyang maliit at malinis na apartment. Ang bawat gamit ay may tamang lugar. Walang kalat, walang gulo. Tahimik, masyadong tahimik. Habang kumakain ng hapunan na mag-isa, napatingin siya sa bakanting silya sa kanyang harapan. 5 taon na ang nakalipas, pero minsan, kapag hindi niya sinasadya, inaasahan pa rin niyang makita siyang nakaupo doon, nakangiti. Isang nangiti na naging kasinungalingan, mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Karaniwan hindi niya ito sinasagot pagkatapos ng office hours, pero may kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello, Dr. Reyes speaking. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay isang pigil na paghinga. Hello? Ulit niya. Doktora? Isang boses ng lalaki, nanginginig, puno ng isang emosyon na hindi agad makilala ni Isabella. Parang pinaghalong galit, sakit at matinding pag-aalala. Tutumawag po ako para humingi ng payo. Automatikong pumasok sa isip ni Isabella ang kanyang professional mode. Okay, sir. Ano po ang maitutulong ko? Narinig niya ang isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya.
na para bang sinusubukan nitong kontrolin ang sarili. May mga anak po ako. Kambal, 4 na taong gulang. At, at may nangyayaring masama sa kanila. Sa loob mismo ng bahay namin. Naramdaman ni Isabela ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Anong klaseng masamang bagay po, sir? Hindi ito sumagot agad. Narinig niya ang isang mahinang tunog na parang isang kamao na tumama sa isang mesa. Sinasaktan sila, pisikal, emosyonal, at hindi ko alam kung paano sila kakausapin. Hindi ko alam kung paano ko malalaman kung gaano kalala ang sakit na nararamdaman nila. Natatakot sila. Kahit sa akin. Dito na nakuha ng lalaki ang buong atensyon ni Isabela. Ang sakit sa boses nito ay totoo. Hindi ito gawa-gawa. Sir, ang unang dapat ninyong gawin ay ilayo sila sa panganib. Sabi niya, kalmado ngunit may diin. Kung sino man ang nananakit sa kanila, hindi ko pa magawa. Putol nito sa kanya. Ang boses nito ay biglang tumaas, puno ng desperasyon. Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong magpanggap. Kundi, baka lalo lang silang mapahamak. Ang kailangan ko lang malaman ngayon, Doktora, paano ko sila matutulungan nang hindi sila mas lalong natatakot? Paano ko maipapakita na ligtas sila sa akin? Natahimik si Isabela. Ito ay isang kasong hindi niya pa nahawakan dati. Isang amang bihag sa sarili niyang pamamahay. Makinig po kayo, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Huwag niyo po silang piliting magsalita. Hayaan niyo lang sila. Yakapin niyo sila. Iparinig niyo sa kanila ang paborito nilang kanta. Iparanas niyo sa kanila na ang mga kamay ninyo ay para sa pag-aalaga, hindi para sa pananakit. Sa ngayon, presensya niyo lang ang kailangan nila, ang pakiramdam na ligtas sila kapag kasama kayo. Ilang segundo ng katahimikan, ang tanging naririnig na lang ni Isabela ay ang pigil na paghikbi ng lalaki. Isang hikbi na puno ng pasasalamat at kawalan ng pag-asa. Salamat, bulong nito. Maraming salamat. Walang anuman. Sir, kung kailangan niyo ng tulong, ako si Felipe. Biglang natigilan ng lalaki, para siyang natauhan, para siyang nagsabi ng isang bagay na hindi dapat. Sir? Felipe? Tanong ni Isabela. Isang mabilis na paghinga. At pagkatapos, ang tunog ng pagbaba ng tawag. Naiwan si Isabela na hawak pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Ang katahimikan sa kanyang apartment ay biglang naging nakakabingi, Felipe. Isang pangalan, isang boses na puno ng sakit, isang kwento na hindi pa tapos. Hindi niya namalayan, kumuha siya ng ballpen at isang piraso ng papel. Isinulat niya ang pangalan, Felipe. Sa ilalim nito, isinulat niya ang lahat ng sinabi nito. Kambal, 4 na taon, sinasaktan sa loob ng bahay. Hindi niya mapigilang isipin, sino si Felipe? At sino ang halimaw na kasama niya sa bahay? Isang malalim na pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Alam niya, bilang isang profesional na dapat niyang bitawan ito. Isang anonymous call lang iyon. Ngunit ang boses sa dilim, ang boses na yon ay mananatili sa kanyang isipan ngayong gabi. At hindi niya alam kung bakit. Pero may pakiramdam siyang hindi pa yon ang huling beses na maririnig niya ito. Ang impormasyon mula sa private investigator ay dumating sa isang manipis na brown envelope, walang anumang marka. Para kay Felipe, ang laman nito ay mas mabigat pa sa ginto. Ito ang mukha ng kasamaan, nakalimbag sa puting papel. Sa loob ng kanyang nakalock na opisina sa Venancio Corporation, isa-isa niyang tiningnan ang mga dokumento. Ang pinsan na si Marco ay hindi niya tunay na pangalan. Ang litrato niya ay nakakabit sa 5 magkakaibang pekeng ID. May mga bank record na nagpapakita ng malalaking halaga na inililipat mula sa mga account ng mga byudo at diborsyadong negosyante
patungo sa isang offshore account na konektado sa kanya. At sa bawat kaso, may isang babaeng kasama sa litrato. Iba't ibang pangalan, iba't ibang kulay ng buhok, pero iisang mukha. Ang mukha ni Larissa. Isang ugat ang umumbok sa sentido ni Felipe. Hindi lang ito simpleng pagmamaltrato, ito ay isang sindikato, isang operasyon. Ang kanyang pamilya ay hindi isang pamilya para sa kanila, kundi isang target. Ang kanyang mga anak ay hindi mga bata, kundi mga kasangkapan para makuha ang kanilang gusto. Isinara niya ang folder. Ang apoy sa kanyang dibdib ay hindi na lang puro galit. Ito ay naging isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na siya ang Felipe na nagluluksa at madaling malinlang. Ang Felipe na nakaupo ngayon sa kanyang silya ay isang ama na handang pumatay para protektahan ang kanyang mga anak. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya, medyo nahihiya. "Sir, may bisita po kayo." Sa likod niya lumitaw si Larissa. May dalang isang malaking paper bag at may ngiti sa mga labi na kasing tamis ng pulot. "Surprise, mahal!" Agad na itinago ni Felipe ang folder sa ilalim ng kanyang mesa. Tumayo siya, pilit nang ngumiti. "Larissa, anong ginagawa mo dito?" "Dinalhan kita ng lunch. Alam ko kasing laging busy ka dito," sabi nito. Lumapit at inilapag ang pagkain sa kanyang mesa. Naglabas ito ng mga container na puno ng pagkain. "Ako mismo ang nagluto niyan." Tumingin si Felipe sa pagkain. Ang amoy ay masarap. Pero para sa kanya, ito ay parang pagkain na galing sa isang mangkukulam. Ang bawat galaw ni Larissa, ang pag-aayos ng pagkain, ang pagngiti sa kanya, ay isang perpektong pag-arte. At alam na alam niya ito ngayon. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Umupo siya at kumuha ng tinidor. "Kumusta ang mga bata?" tanong niya. Para lang may masabi. "Ayun, naglalaro. Ibiniling ko muna sa yaya. Namimiss ka na raw nila," sagot ni Larissa. Umupo sa silyang nasa tapat niya. "Alam mo, Felipe, napapansin ko, parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba sa company?" Eto na, ang pangingisda, ang pag-atake. Naramdaman na niya. Naramdaman na niya ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagdistansya. At ngayon, sinusubukan niyang alamin kung ano ang alam niya. "Wala naman. Stress lang talaga," sagot ni Felipe. Sumubo ng pagkain na wala namang lasa para sa kanya. "Sigurado ka?" tanong ni Larissa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Lumapit ito, inilagay ang kamay sa ibabaw ng kamay niya. "Pwede mong sabihin sa akin ang lahat, mahal. Nandito ako para sa'yo." Nang dumampi ang balat nito sa balat niya, naramdaman ni Felipe ang isang matinding pangingilabot. Parang isang ahas ang gumapang sa kanyang braso. Ang init ng kamay nito ay hindi nakakagaan ng loob. Ito ay nakakapaso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, kunwari kukuha ng tubig. "Okay lang ako, Larissa. Pagod lang talaga." Isang saglit na pagbabago ang nakita ni Felipe sa mga mata ni Larissa. Isang kislap ng pagdududa, ng inis. Ngunit nawala rin ito agad, napalitan ng isang kunwaring pag-aalala. Tumayo ito. "Sige na, kakain na ako sa labas kasama ng mga kaibigan ko. Iiwan na kita para makapagtrabaho ka." Lumapit ito para yakapin siya. Nagyelo ang buong katawan ni Felipe. Ang pabango ni Larissa na dati kinahuhumalingan niya ay parang lason na ngayon sa kanyang pangamoy. Pinilit niyang hindi umatras. Pinilit niyang itaas ang kanyang mga kamay para yakapin ito pabalik. Pero ang kanyang mga braso ay parang mga bakal na napakabigat. "Mag-ingat ka." Iyon lang ang nasabi niya. Ngumiti si Larissa
at lumabas ng opisina. Naiwan si Felipe na nakatayo, nanginginig sa pinaghalong galit at pandidiri. Napatingin siya sa pagkain sa mesa. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang lahat ng container at itinapon sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Umupo siya muli at binuksan ang kanyang laptop. Tiningnan niya ang live feed mula sa mga kamera sa bahay. Naroon ang 2 bata sa playroom, tahimik na naglalaro sa isang sulok. Ang yaya ay nagbabasa ng magazine sa kabilang dulo ng silid. Ilang oras ang lumipas. Biglang bumukas ang pinto ng playroom sa monitor. Pumasok si Larissa. Ngumiti ito sa yaya. Ako na ang bahala sa kanila. Pwede ka nang magpahinga. Nang makaalis ang yaya, ang ngiti sa mukha ni Larissa ay muling nawala. Hindi niya pinansin ang kambal. Sa halip, ang mga mata niya ay nagsimulang maglibot sa buong silid. Dahan-dahan, maingat, tila may hinahanap. Kinabahan si Felipe. Tiningnan ni Larissa ang mga istante ng libro. Tiningnan niya ang mga halaman sa paso. Tiningnan niya ang mga picture frames sa dingding. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang malaking teddy bear na nakaupo sa isang sulok. Ang teddy bear, kung saan itinago ni Felipe ang isa sa mga bagong kamera. Pinanood ni Felipe sa screen, hindi humihinga. Kinuha ni Larissa ang teddy bear. Kinapa niya ito. Pinindot-pindot. Walang nakita. Akala ni Felipe ay ligtas na siya. Ibabalik na sana ni Larissa ang laruan nang bigla itong natigilan. May napansin ito. Isang maliit, halos hindi makitang tahi sa likod ng tenga ng oso na medyo bago. Dahan-dahan, itinaas ni Larissa ang teddy bear. Ang mukha nito ay dahan-dahang lumingon hanggang sa ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa lente ng kamera. Diretso sa mga mata ni Felipe na nanonood mula sa kanyang opisina. Isang malamig at mapanghamong na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Larissa. Hindi ito takot. Ito ay isang hamon. At alam ni Felipe na tinanggap na niya ito. Ang kumpiyansa ay isang mainit na pakiramdam at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, iyon ang nararamdaman ni Felipe. Nasa conference room sila ni Attorney De Marco at sa ibabaw ng malaking mesa ay nakalatag ang kanilang mga sandata. Ang video mula sa teddy bear. Ang kompletong report ng private investigator tungkol kay Marco at Larissa. Isang listahan ng mga posibleng biktima nila noon. Handa na tayo, Felipe, sabi ni Attorney De Marco. Ang boses ay puno ng katiyakan. Bukas ng umaga, isasampa natin ang kaso. Child abuse, syndicated estafa, falsification of documents. We will throw the book at them. Hihingi tayo sa korte ng temporary protection order para sa mga bata. Sa oras na matanggap ni Larissa ang subpoena, hindi na siya pwedeng lumapit sa kanila. Gumaan ang pakiramdam ni Felipe. Sa wakas, malapit na ang katapusan. Malapit na niyang mabawi ang kanyang mga anak mula sa impyernong ito. Salamat, attorney. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sinserong sabi ni Felipe. Trabaho ko ito, sagot ng abogado. Ang mahalaga, kapag nagsimula na ito, manatili kang matatag. Gagamitin nila ang lahat para sirain ka. Handa ako, mabilis na sagot ni Felipe. Para sa mga anak ko, handa ako sa lahat. Nag-uusap pa sila tungkol sa mga susunod na hakbang nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay namumutla. Sir Felipe, paumanhin po sa abala pero may mga pulis po sa labas. Hinahanap kayo. Nagkatinginan si Felipe at si Attorney De Marco. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Felipe. Papasukin mo sila. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Sila ay magalang ngunit seryoso. Ang isa ay may hawak na isang folder. Mr. Felipe Venancio? Tanong ng mas matandang pulis. Ako nga po. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Felipe. Tumayo. Inilabas ng pulis ang isang dokumento mula sa folder. Mr. Venancio,
May dala po kaming temporary protection order na inilabas ng korte. Ito po ay base sa reklamo ng inyong asawa, si Mrs. Larissa Venancio, para sa paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Felipe. Hindi maproseso ng kanyang utak ang mga salitang naririnig niya. Ano? Anong ibig sabihin niyan? Isang pagkakamali ito. Felipe, kalma. Mahinang sabi ni Attorney De Marco sa tabi niya. Tumayo na rin. Officers, ako ang abogado ni Mr. Venancio. Maaari ko bang makita ang mga dokumento? Ibinigay ng pulis ang papel. Habang binabasa ito ng abogado, ang mukha nito ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkalito patungo sa hindi makapaniwalang galit. This is outrageous, bulong ni De Marco. Ipinakita niya ang mga papel kay Felipe. Nakasaad doon sa itim at puti na si Felipe Venancio ay inuutusang lumayo kay Larissa Venancio nang hindi bababa sa 100 metro. At ang pinakamasakit sa lahat, inuutusan siyang umalis sa kanilang conjugal home sa loob ng 24 na oras. Hindi ito totoo. Siya ang nananakit sa mga anak ko. May ebidensya ako. Halos pasigaw na, sabi ni Felipe. Sir, kailangan po naming ipatupad ang utos ng korte, sabi ng pulis. Kasama po sa reklamo ang mga ebidensya. Anong ebidensya? Sigaw ni Felipe. Ang mas batang pulis ang nagbukas ng isa pang folder. Inilabas nito ang ilang mga litrato. Isang litrato. Si Larissa, may pasa ang kaliwang mata. Umiiyak, mukhang kaawa-awa, mukhang biktima. Kailan ito? Tanong ni Felipe. Ang boses ay nanginginig. Alam niyang peke ito. Alam niyang gawa-gawa. Pero naroon ang litrato at mukha itong totoo. Pagkatapos, may ipinakita pa sila. Isang maikling video clip. Galing ito sa isa sa mga kamera na siya mismo ang nagkabit. Nasa video siya, sumisigaw. Galit na galit. Isang gabi iyon kung kailan nalaman niyang bagsak ang stocks ng kumpanya. Ngunit sa video, ang anggulo ay nakatutok lang sa kanya. At pagkatapos, ipinasok sa eksena si Larissa. Umiiyak. Ang video ay pinutol sa paraang mukhang si Larissa ang sinisigawan niya. Ginagamit nila ang sarili kong ebidensya laban sa akin, bulong ni Felipe. Ang kumpiyansa na naramdaman niya kanina ay naging abo, tinatangay ng hangin. Naunahan na siya. Habang nagpaplano siya, kumikilos na pala sila. Sila ang unang umatake. Mr. Venancio, kailangan niyo na pong sumama sa amin para kunin ang ilang gamit ninyo sa inyong bahay. Pagkatapos po noon, kailangan niyo na pong umalis, sabi ng pulis. Hindi! Ang mga anak ko! Nasaan ang mga anak ko? Desperadong tanong ni Felipe. Nasa pangangalaga po sila ng kanilang ina. Sagot ng pulis. Ang mga salitang iyon ay parang isang sentensya ng kamatayan. Ang kanyang mga anak naiwan sa kamay ng isang halimaw. At siya, ang kanilang ama at protektor, ay itinataboy palayo. Ang pagpunta sa sarili niyang bahay kasama ang mga pulis, ang pinakanakakahiyang sandali sa buhay ni Felipe. Ang mga katulong ay nakatingin sa kanya na may halong awa at takot. Si Larissa ay naroon, umiiyak sa balikat ng isang kaibigan niya, umaarteng siya ang biktima. Ang galing niyang umarte, kahit si Felipe ay halos maniwala kung hindi lang niya alam ang katotohanan. Binigyan siya ng 10 minuto para kumuha ng mga gamit sa kanyang silid. Mabilis siyang kumilos, kinuha ang mga damit, ang kanyang laptop at ang folder ng ebidensya na dala niya. Bawat segundo ay parang 1 oras. Ang tanging gusto niyang gawin ay takbuhin ang silid ng kanyang mga anak at yakapin sila. Pero alam niyang hindi pwede. Habang pababa siya ng hagdan, nakita niya si Larissa. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit na wala ang mga pekeng luha nito. Ang nakita ni Felipe ay ang parehong malamig at mapagtagumpay na ngisi na nakita niya sa video. Isang ngisi na nagsasabing,
Nanalo ako. Nang makalabas siya ng pinto at papalapit na sa gate, doon niya narinig. Isang iyak, isang maliit na boses. Papa? Sumunod ang isa pa. Papa! Papa! Si Miguel, si Mateus, naririnig nila siya. Tinatawag nila siya. Natigilan si Felipe. Ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Lumingon siya. Isang desperadong pagnanais na bumalik at sirain ang pinto. Ngunit hinawakan siya sa braso ng isang pulis. Sir, kailangan na po nating umalis. Tumayo si Felipe sa labas ng malaking gate ng sarili niyang mansyon. Ang bakal na rehas na dati simbolo ng kanyang tagumpay at seguridad ay ngayon isang pader ng kulungan na naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang mga anak. Mula sa loob, patuloy niyang naririnig ang kanilang mga iyak, ang kanilang mga sigaw na puno ng takot at pagkalito. Tumatawag sa isang amang hindi makasagot. Nawala na ang lahat. Ilang araw nang bumabagabag sa isipan ni Isabela ang boses sa dilim. Si Felipe, isang pangalan na walang mukha, isang problema na walang solusyon. Sinubukan niyang kalimutan ito, ibaling ang atensyon sa ibang mga pasyente, pero ang desperasyon sa boses nito ay tumatak sa kanyang alaala. Hapon na, nag-aayos si Isabela ng kanyang mga gamit, handa nang umuwi, nang kumatok ang kanyang sekretarya sa pinto. Dr. Reyes, paumanhin po, sabi nito, medyo nag-aalangan. May kliyente po na gustong-gustong makipag-usap sa inyo. Urgent daw po. Sinabi kong tapos na ang clinic hours, pero nagpupumilit po siya. Napabuntong hininga si Isabela. Sino raw? Siya po si Mr. Felipe Venancio. Natigilan si Isabela. Ang ballpen na hawak niya ay nahulog sa mesa. Felipe, ang CEO, ang pangalan sa balita na may kasamang mga salitang domestic abuse at restraining order. At ang boses sa dilim, iisa lang sila. Papasukin mo siya, sabi niya. At narinig niya ang sariling boses na mas kalmado kaysa sa inaasahan niya. Ang lalaking pumasok sa kanyang opisina ay malayong malayo sa imahe ng makapangyarihang CEO na nakikita sa mga magazine. Ang suot niyang suit ay mamahalin, pero lukot na para bang ilang araw na niyang suot-suot. Ang buhok niya ay magulo, ngunit ang pinakanapansin ni Isabela ay ang kanyang mga matang pagod, walang tulog, at puno ng sakit na hindi kayang itago ng anumang yaman sa mundo. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Hindi ito nagsalita agad. Nakayuko lang ito. Ang mga siko ay nakapatong sa mga tuhod at ang muka ay nakasubsob sa nanginginig nitong mga kamay. Huminga ng malalim si Isabela. Hinayaan niya ang katahimikan. Sa kanyang propesyon, natutunan niyang ang katahimikan ay may sinasabi rin. Kayo po ang tumawag sa akin noong isang gabi. Sabi ni Isabela, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Dahan-dahang itinaas ni Felipe ang kanyang ulo. Tumango ito. Ako nga po, doktora. Ang boses nito. Ang basag na boses na narinig niya sa telepono. Gusto ko kayong kunin bilang psychologist ng mga anak ko. Diretsong sabi ni Felipe. Para gumawa ng isang independent psychological evaluation. Isang ebidensya na maipapakita ko sa korte. Napanatili ni Isabela ang kanyang profesional na ekspresyon. Mr. Venancio, alam niyo po ba ang sinasabi ng balita? Alam niyo po ba na sa mata ng batas ngayon, kayo ang panganib sa kanila? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Felipe. Isang tawa na walang saya, puno ng kabiguan. Alam ko. Binaliktad niya ang lahat. Napakagaling niya. Isang perpektong anghel sa mata ng lahat. Tinitigan siya ni Isabela. Sinuri niya ang bawat galaw, bawat kislap sa mga mata nito. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling, ng pagmamanipula. Wala siyang nakita. Ang nakita niya ay isang taong nasa dulo na ng kanyang pag-asa. At pagkatapos, gumuho siya. Ang malakas na CEO na kinatatakutan sa business world
ay napahikbi na parang isang bata sa loob ng kanyang opisina. "Doktora, wala na sa akin ang lahat," sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. "Ang bahay ko, ang reputasyon ko, wala akong pakialam doon. Pero ang mga anak ko, doktora, ang mga anak ko ay kasama ng isang halimaw." Ikinuwento niya ang lahat. Ang video, ang pagpapanggap, ang mga kamera, ang pekeng pasa ni Larissa, ang pagtaboy sa kanya palayo, at ang huling narinig niya, ang iyak ng kanyang mga anak na tumatawag sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa kanyang ballpen. Ang boses ng lalaki ay basag, puno ng sakit, na tila tumatagos sa balat. Bigla, hindi na niya ito nakikita bilang isang high-profile client, kundi bilang isang amang nawawalan ng lahat. Ang sarili niyang mga sugat mula sa isang nakaraang pagtataksil ay bahagyang kumirot, isang paalala kung gaano kadaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan. "Please," pagmamakaawa ni Felipe, "tulungan mo ako. Ikaw na lang ang pag-asa ko." Isang patakaran sa kanyang propesyon ang nagsasabi na dapat siyang manatiling objektibo, huwag masangkot ng personal. Ngunit habang nakatingin siya sa wasak na lalaking nasa harapan niya, alam ni Isabela na ang patakarang yon ay malapit ng masira. "Tinatanggap ko ang kaso," sabi niya. Ang unang supervised session ay ginanap sa isang neutral na family center. Isang maliit na silid na may mga laruan at makukulay na pader. Naroon si Larissa, kasama ang isang social worker, nakaupo sa isang sulok, nagmamasid. Ang presensya niya ay parang isang madilim na ulap sa loob ng silid. Si Felipe ay nakaupo sa kabilang sulok, pinagbawalan ng korte na lumapit. Kitang-kita ni Isabela ang sakit sa mga mata nito habang pinagmamasdan ng kambal. Si Miguel at Mateus ay magkayakap sa gitna ng sahig. Hindi sila nagsasalita. Ang mga mata nila ay laging nasa sahig. At kapag may biglang tumunog, kahit ang pagbagsak lang ng isang laruan, sabay silang napapapitlag, ang maliliit nilang balikat ay umaakyat hanggang sa kanilang mga tainga, malinaw na senyales ng trauma. Lumuhod si Isabela sa harap nila. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng 2 maliit na kotse at dahan-dahang pinaandar sa sahig. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahang gumalaw si Miguel. Kinuha niya ang isang kotse. Sumunod si Mateus. Sa loob ng 1 oras, iyon lang ang ginawa nila. Naglaro sila ng tahimik. Paminsan-minsan, tumitingin ang mga bata kay Felipe at pagkatapos ay mabilis na titingin kay Larissa na para bang sinusuri kung tama ba ang kanilang ginagawa. Nang matapos ang oras, nagsimula ng magligpit si Isabela. Si Felipe ay pinayagan ng social worker na lumapit para magpaalam. Yumuko siya. "I love you mga anak," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Yumakap lang sila sa isa't isa ng mas mahigpit. Bigo. Tumayo si Felipe para umalis. Habang naglalakad palayo si Felipe at ang social worker, at habang si Larissa ay abala sa kanyang cellphone, may naramdamang bahagyang paghila si Isabela sa laylayan ng kanyang damit. Napatingin siya sa ibaba. Si Mateus, ang mas tahimik sa dalawa. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot. Yumuko si Isabela, inilapit ang kanyang tainga. Sa isang boses na halos isang hangin lang, isang bulong ang narinig ni Isabela na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Si Tito Marco po, siya ang laging nagagalit." Marco. Ang pangalan na ibinulong ni Isabela sa telepono ay parang isang susi. Isang susi na sa wakas ay maaaring magbukas ng kulungan kung nasaan ang kanyang mga anak. Matapos ang tawag, sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, naramdaman ni Felipe ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Pag-asa. Nagrenta siya ng isang maliit at nondescript na opisina sa isang lumang gusali malayo sa kinang ng Venancio Corporation. Ito ang naging war room nila. Ang
apat na pader ay napuno ng mga whiteboard, mga litrato ni Larissa at Marco, at mga mapa ng kanilang mga posibleng koneksyon. Ang hangin ay amoy kape at determinasyon. Dito sila nagkikita ni Isabela gabi-gabi pagkatapos ng mga session nito sa clinic. Hindi na lang siya isang psychologist na inupahan ni Felipe. Siya ay naging kasosyo niya. Ang kanyang kalmadong presensya at matalas na isipan ang nagsisilbing angkla sa nagngangalit na dagat ng emosyon ni Felipe. Base sa mga sinabi ni Mateus, si Marco ang enforcer, sabi ni Isabela isang gabi, habang tinitingnan ang isang litrato ng lalaki. Si Larissa ang umaarte sa harap mo, pero si Marco ang nagpapatupad ng takot kapag wala ka. Kaya doble ang trauma ng mga bata. Ang mabait na ina ay biglang nawawala at ang nakakatakot na tiyuhin ang dumarating. Habang nagsasalita si Isabela, pinagmamasdan siya ni Felipe. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag malalim ang iniisip. Ang paraan ng pagtap ng kanyang ballpen sa mesa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang presensya niya ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang gabi, hating gabi na. Napapalibutan sila ng mga dokumento at mga baso ng kape na walang laman. Ang pagod ay kitang-kita na sa kanilang mga mukha. Napabuntong hininga si Felipe at sumandal sa kanyang silya. Napatingin siya sa isang maliit na litrato sa kanyang wallet na nailabas niya kanina. Ang una niyang asawa, si Elena. Kasama ang kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Napansin ito ni Isabela. Siya ang una mong asawa? Mahinahon niyang tanong. Tumango si Felipe, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Elena, ang buhay ko. Ang sabi sa balita, matagal daw siyang nagkasakit. Umiling si Felipe. Tumingin siya sa mga mata ni Isabela at sa unang pagkakataon, nagpa siya siyang sabihin ang katotohanang matagal na niyang itinatago ang anino na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Hindi siya nagkasakit, mahina niyang sabi. Naaksidente kami. Isang gabi, umuulan ng malakas. Ako ang nagmamaneho. May isang truck na nawalan ng preno. Ginawa ko ang lahat para umiwas pero huli na ang lahat. Ligtas ako. Pero siya. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang sakit ay sariwa pa rin. Kahit ilang taon na ang lumipas. Kaya ganon, bulong niya. Kaya ako naging bulag kay Larissa. Puno ako ng guilt. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat. At nang dumating siya, parang isang sagot sa aking mga dasal. Gusto kong bigyan muli ang mga anak ko ng isang buong pamilya, kaya hindi ko pinansin ang mga senyales. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Isabela. Ang profesional na distansya ay nawala. Napalitan ng isang malalim na pag-unawa at simpatiya. Hindi mo kasalanan, Felipe, sabi nito. Bakit mo ito ginagawa, Isabela? Tanong naman ni Felipe. Bakit ganito na lang ang pagtulong mo sa akin? Higit pa ito sa trabaho mo. Yumuko si Isabela at pinaglaruan ang isang paperclip. Dahil alam ko ang pakiramdam ng maloko, mahina niyang sagot. Alam ko ang pakiramdam ng ibigay ang buong tiwala mo sa isang tao para lang malaman na lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Ikinuwento niya ang tungkol sa dati niyang fiancé. Isang lalaking minahal niya ng buong puso. Isang lalaking pinagplanuhan niya ng kinabukasan. Hanggang sa isang araw, natuklasan niyang hindi lang pala siya ang pinangakuan nito ng kasal. Ang pera na ipinundar niya para sa kanilang kinabukasan ay ginamit pala nito para sa ibang pamilya. Sa sandaling iyon, hindi na sila ang CEO at ang doktor. Sila ay 2 taong sugatan, 2 kaluluwang sinaktan ng pagtataksil na naghahanap ng katarungan sa isang madilim na sulok ng mundo. Ang kanilang mga anino ng nakaraan ay nagsalubong. Kaya pala, bulong ni Felipe. Kaya pala, sagot ni Isabela. Itinaas ang kanyang tingin. Ayokong makita na may isa na namang halimaw na nakakalaya.
Sa gitna ng pagod at mga masakit na alaala, isang bagong koneksyon ang nabuo. Isang pag-unawa na mas malalim pa sa kanilang kaso. Sabay silang yumuko para kunin ang isang folder na nahulog sa sahig. At sa ilalim ng mesa, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa braso ni Felipe. Ang init ng kamay ni Isabela ay malambot at nakakagulat. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay na para bang napaso. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan, isang bahagyang pagkailang, ngunit sa kanilang mga mata, may isang bagong ningning. Isang kakaibang kilig. Sa gitna ng unos, biglang tumunog ang cellphone ni Felipe. Ang pangalan ng private investigator ang lumabas sa screen. Agad niya itong sinagot, naka-loudspeaker para marinig ni Isabela. "Sir Felipe," sabi ng boses sa kabilang linya. May excitement sa tono nito. "May nahanap na ako. Isang biktima nila noon, isang babae mula sa Cebu. Parehong-pareho ang modus. Inubos ang pera niya at handa siyang magsalita." Tumayo si Felipe. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Ito na! Ito na ang kailangan natin. Tumingin siya kay Isabela na nakangiti na rin. Sa wakas, isang tunay na pag-asa. "May isang problema lang, sir," dagdag ng investigador, at ang excitement sa boses nito ay biglang nawala. "Anong problema?" tanong ni Felipe. Isang buntong hininga ang narinig nila mula sa kabilang linya. "Sir, pumayag na siyang tumestigo, pero may kondisyon siya." Ang kondisyon ng testigo ay simple, ngunit para kay Felipe, ito ang pinakamabigat sa lahat. Gusto siyang makita nito ng personal. Gusto nitong tingnan ang kanyang mga mata at alamin kung ang ipinaglalaban niya ay karapat-dapat sa panganib na susuungin nito. Sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City, malayo sa kanilang mga mundo, nagharap sila. Ang babae, si Ana, ay mukhang mas matanda kaysa sa edad niya sa litrato. Ang kanyang mga mata ay laging tila nagmamasid sa paligid, handa sa anumang panganib. May takot sa kanyang mga kilos, ngunit meron ding isang kislap ng katapangan na hindi pa namamatay. "Salamat sa pagpunta mo," simula ni Felipe. Ang boses niya ay mahina. Kasama niya si Isabela na naroon para sa suporta, pareho para kay Felipe at para kay Ana. "Gusto kong malaman kung bakit ko ito gagawin," diretsong sabi ni Ana. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tasa ng kape. "Alam mo ba kung anong ginawa nila sa akin? Inubos nila ako. Hindi lang ang pera ko. Inubos nila ang kaluluwa ko. Pagkatapos ng lahat, nagtago ako. Nagpalit ako ng pangalan. Nagsimula ako muli sa wala. At ngayon, gusto ninyong bumalik ako sa impyernong yon?" Tumingin si Felipe sa mga mata ni Ana. At ang nakita niya ay ang posibleng kinabukasan ng kanyang mga anak kung hindi siya magtatagumpay. Isang buhay ng takot. "Naiintindihan ko po," sabi ni Felipe. "At kung ayaw ninyo, hindi ko po kayo pipilitin." Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang maliit na litrato ni na Miguel at Mateus na nakangiti bago pa dumating si Larissa. Inilapag niya ito sa mesa. "Pero hindi ko ito ginagawa para sa akin," patuloy niya. "Ginagawa ko ito para sa kanila. 2 batang 4 na taong gulang na hindi na alam kung paano ngumiti. 2 batang natatakot sa anino ng sarili nilang ina. Kung mananahimik po tayo, mananalo sila. At hahanap sila ng susunod na Ana, ng susunod na Felipe, ng susunod na mga bata na sisirain." Tinitigan ni Ana ang litrato. Matagal. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Gagawin ko," bulong niya. "Gagawin ko. Pero ipangako mo sa akin, Mr. Venancio. Kapag natapos ito, siguraduhin mong mabubulok sila sa kulungan para hindi na nila ako babalikan." "Pangako," sabi ni Felipe, at sa pagkakataong yun, naramdaman niya ang bigat at ang halaga
ng salitang yon. Ang war room ay puno ng panibagong lakas. Handa na ang lahat para sa huling baraha. Ang report ni Isabella ay kumpleto na. Isang detalyadong pagsusuri sa malalim na trauma na dinanas ng kambal. Ang testimonya ni Ana ang magpapatunay sa pattern ng panloloko at ang mga ebidensya ni Felipe ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Ito na ang plano, sabi ni Attorney De Marco, nakaturo sa whiteboard. Unang sasalang si Ana para ipakita ang history ng panloloko. Susunod, ang psychological evaluation ni Dr. Reyes para ipakita ang epekto sa mga bata. At pagkatapos, ikaw, Felipe, kasama ang lahat ng video at financial records, isang kadena na hindi nila kayang sirain. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ng abogado. Ang private investigator. Yes, sabi ni Attorney De Marco. Nakikinig siya at dahan-dahang nawawala ang nangiti sa kanyang mukha. Kailan? Sigurado ka ba dyan? Sige, understood. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Felipe. May problema tayo. Isang malaking problema. Ano yon? Tanong ni Felipe, kinakabahan. Ang investigator, nalaman niyang si Larissa at Marco ay bumili ng 2 one-way plane ticket papuntang Brazil. Ang flight ay sa loob ng 2 araw, paliwanag ng abogado. At may mga malalaking withdrawal na nagaganap sa mga bank account na konektado sa kanila. Naghahanda na silang tumakas. Parang gumuho ang mundo ni Felipe. Hindi pwede. Kailangan natin silang pigilan. Nag-file na ako ng emergency motion para i-hold ang kanilang pag-alis, sabi ni De Marco. Pero mabilis silang kumilos. Alam na nilang malapit na tayo. Alam na nilang dehado na sila. Ang pag-asa na naramdaman nila kanina ay napalitan ng matinding tensyon. Hindi na lang ito isang laban sa korte. Isa na itong karera laban sa oras. Biglang nag-vibrate ang cellphone po ni Felipe. Isang pamilyar na numero. Ang social worker na nagbabantay sa mga supervised visit. Oras na para sa session ng mga bata. Dapat ay nandoon din siya. Sorry, kailangan kong sagutin ito, sabi ni Felipe. Hello? Mr. Venancio? Ang boses sa kabilang linya ay sumisigaw, puno ng takot. Mr. Venancio, ang family center. Kailangan ninyong pumunta dito. Anong nangyayari? Tanong ni Felipe. Tumayo. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Si Larissa! Si Mrs. Venancio! Nagwawala siya! Sinusubukan niyang kunin si Miguel. Sinasabi niyang dadalhin niya ang anak niya at wala tayong magagawa. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa isipan ni Felipe. Ang kaso, ang abogado, ang pagtakas. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang sinusubukan niyang kunin si Miguel. Nabitawan niya ang kanyang cellphone, isang ingay ng purong galit at takot ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi na siya nagpaalam, hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng hagdan, patungo sa kanyang sasakyan. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak. Umiiyak, tinatawag siya. Habang pinaharurot niya ang sasakyan sa gitna ng trapiko, bumubusina sa lahat ng madaanan. Iisa lang ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbabantang durugin ang kanyang puso. Ligtas pa ba ang anak ko? Ang silid hukuman ay parang isang pressure cooker. Bawat upuan ay puno. Ang hangin ay mabigat, siksik sa mga bulungan at mga matang mapanuri. Para kay Felipe na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, ang buong mundo ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Larissa na nakaupo sa kabilang panig. Sa tabi ni Marco, ang mukha ni Larissa ay payapa, nakasuot ng simpleng puting bestida na para bang siya ang biktima sa lahat ng ito. Ang perpektong anghel. Nagsimula ang paglilitis.
Ang unang tumayo sa witness stand ay si Ana. Sa simula, nanginginig ang kanyang boses. Pero habang ikinukwento niya ang panloloko ni na Marco at Larissa, ang kanyang takot ay napalitan ng galit. Ang kanyang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa dalawa. Nakita ni Felipe ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Larissa, isang kislap ng inis sa kanyang mga mata. Sunod na tinawag si Isabela. Pag-upo niya sa witness stand, naramdaman ni Isabela ang titig ng lahat. Tumingin siya kay Felipe na tumango sa kanya, isang tahimik na mensahe ng suporta. Huminga siya ng malalim at tumingin sa hukom. Ang abogado ni Larissa ay mabagsik. Sinubukan nitong sirain ang kanyang kredibilidad. Dr. Reyes, hindi po ba't posible na ang sinasabi ninyong trauma ay resulta lamang ng isang spoiled na pagpapalaki? O di kaya'y impluensya lamang ng kanilang ama na galit sa kanyang asawa? Tanong ng abogado. Hindi po. Kalmadong sagot ni Isabela. Ang trauma ay may mga senyales na hindi kayang gayahin o ituro. Ang panginginig ng katawan sa mga biglaang tunog, ang pag-iwas sa tingin ng mga tao, ang kawalan ng emosyon o emotional numbing. Lahat po ito ay nakita ko kina Miguel at Mateus, at ang mga ito ay classic symptoms ng mga batang nakaranas ng matinding takot at abuso mula sa isang taong dapat sana ay kanilang tagapag-alaga. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye ng kanyang report. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng awtoridad at sinseridad. Sa bawat salita niya, nararamdaman niyang mas lalong naiipit si Larissa. At sino po ang kinakatakutan nila, Dr. Reyes? Tanong ni Atty. De Marco. Tumingin si Isabela ng diretso kay Larissa. Sa simula po, hindi sila nagsasalita. Ngunit sa aming mga session, paulit-ulit na lumalabas ang takot nila sa kanilang mama kapag nagagalit ito. At sa isang pagkakataon, ibinulong sa akin ni Mateus ang pangalan ng taong mas kinakatakutan nila. Ang taong laging nagagalit. Si Tito Marco. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Marco, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng emosyon. Isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga. Oras na niya. Ang huling baraha. Habang naglalakad si Felipe papunta sa witness stand, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ito na ang sandali. Para sa kanyang mga anak. Ipinakita sa korte ang mga video. Hindi ang mga pinutol at inedit na version na ipinakita ng kampo ni Larissa, kundi ang buo. Walang bawas na mga recording mula sa mga kamera na si Felipe mismo ang nagkabit. Unang lumabas sa malaking screen ang playroom. Sa simula, katahimikan lang. Pagkatapos, ang pagpasok ni Larissa, ang pagbabago ng kanyang mukha mula sa isang maamong anghel patungo sa isang walang kaluluwang halimaw. Isang kolektibong pigil na hininga ang narinig sa buong silid hukuman. Sunod-sunod na ipinakita ang mga eksena ng pananakit. Ang pilit na pagpapakain ng panis na tinapay, ang malulutong na sampal, ang mga salitang kasing talim ng kutsilyo na ibinabato sa kambal. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulungan ng pagkagulat at galit. Ang anghel ay naging isang demonyo sa harap ng kanilang mga mata. Hindi totoo yan. Edited yan. Sigaw ni Larissa mula sa kanyang upuan. Ang kanyang perpektong pagkukunwari ay nagsisimula ng magkalamat. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw at hindi maikakaila. At ngayon, Your Honor, sabi ni Atty. De Marco, ang huling ebidensya, ang magpapatunay kung bakit hindi dapat mapunta ang mga bata sa pangangalaga ng akusado. Tinawag niya ang social worker mula sa family center. Nanginginig. Ikinuwento nito ang insidente ng tangkang pagdukot. Nagwawala po si Mrs. Venancio. Pilit po niyang kinukuha si Miguel. Isinisigaw na itatakas niya ang kanyang anak kung saan walang makakahanap sa kanila. Dito na gumuho ang lahat para kay Larissa.
Hindi ko gagawin yon kung hindi dahil sa'yo. Bigla niyang sigaw at sa unang pagkakataon, tumingin siya ng may galit kay Marco. Ikaw ang nagsabi sa akin na kailangan na nating umalis. Ikaw ang nag-utos sa akin na kunin ang isa sa mga bata para may alas tayo. Natigilan ng buong korte. Maging ang abogado ni Larissa ay napanganganga. Tumayo si Marco, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng purong pagkasuklam. Manahimik ka, Larissa. Huwag mo akong isasama sa kabaliwan mo. Baliw, tumawa si Larissa, isang tawa na puno ng lason. Sabihin mo sa kanila ang totoo, Marco. Sabihin mo sa kanila na hindi mo ako pinsan. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa mga dati nating biktima. Sabihin mo sa kanila kung paano natin plinano ang lahat ng ito sa loob ng 2 taon. Sinungaling! Sigaw pabalik ni Marco. Tuluyan nang nawala sa sarili. Pareho nating plano. Tumula simula. Gusto mo ng pera. Gusto mo ng magandang buhay. Huwag kang magmalinis. Ang dalawa ay nagsimulang magsigawan, magbintangan, at sa kanilang pag-aaway, inilabas nila ang lahat ng baho ng kanilang operasyon, ang mga pangalan ng ibang biktima, ang mga bank account sa ibang bansa, ang buong katotohanan. Mas masahol at mas marumi kaysa sa inaakala ni Felipe ay lumabas mula mismo sa kanilang mga bibig. Silence! Isang malakas na sigaw mula sa hukom ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng kanyang gavel na pumukpok sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Order in the court! Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa korte. Tumingin ang hukom kina Larissa at Marco na may matinding pagkadismaya. Pagkatapos, tumingin siya sa mga ebidensya at sa huli, tumingin siya kay Felipe. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay matatag at hindi natitinag. Based on the overwhelming evidence presented and the voluntary confessions made in this very courtroom, sabi ng hukom, this court finds the accused, Larissa Santos, also known as Larissa Venancio, and Marco Reyes, guilty beyond a reasonable doubt on all charges. Isang malakas na tunog ng gavel ang muling pumukpok. Tapos na, parang isang mabigat na kadena na biglang naputol mula sa kanyang kaluluwa. Napayuko si Felipe, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, huminga siya. Isang malalim, nanginginig na paghinga ng ginhawa. Pinanood niya habang kinukuha ng mga pulis sina Larissa at Marco. Si Larissa ay nagwawala. Si Marco ay tahimik lang. Ang muka ay blanko. Talunan. Ang ingay sa silid ay nakakabingi. Puno ng mga reporter na nagsisigawan at mga taong nag-uusap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, hinanap ng mga mata ni Felipe ang isang tao. Nakita niya si Isabela. Nakatayo malapit sa pinto. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding isang maliit na ngiti. Sa gitna ng magulong selebrasyon ng katarungan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang ingay ng mundo ay dahan-dahang humina hanggang sa nawala. Ang tanging natira ay ang tahimik na pag-uusap ng kanilang mga tingin. Tapos na ang digmaan, pero isang bagong tanong, isang tanong na mas mahinahon at puno ng pag-asa, ang nabuo sa katahimikang yon sa pagitan nilang dalawa. Ngayon, paano tayo magsisimula? Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina. Napalitan ng tahimik na ritmo ng pang-araw-araw na buhay sa mansyon ng mga Venancio. Sina Larissa at Marco ay nasa bilangguan na. Nagsisimula sa mahabang sentensya na ipinataw sa kanila. Ang kanilang mga anino ay naglaho na, ngunit ang mga sugat na iniwan nila ay nanatili. Isang maaraw na Sabado ng hapon, sa malawak na hardin, ang dating katahimikan ay napalitan ng isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Felipe.
ang malakas na halakhak ng kanyang mga anak. Mas mabilis, Papa! Mas mabilis! Sigaw ni Miguel habang tinutulak siya ni Felipe sa duyan. Ako naman, Papa! Ako naman! Hirit ni Mateus, tumatalon-talon sa tabi nila. Pinagmasdan ni Felipe ang dalawa. Ang mga pasa ay matagal nang nawala. Ang takot sa kanilang mga mata ay unti-unti nang napapalitan ng kislap ng pagkabata. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin, alam niya iyon. May mga gabi pa ring binabangungot si Mateus. May mga pagkakataon pa ring natitigilan si Miguel kapag may biglang sumisigaw. Ngunit sila ay gumagaling. At iyon ang mahalaga. Ang bahay na dating naging isang kulungan ng takot ay dahan-dahan nang nagiging isang tahanan muli. Kinabukasan, Linggo. Nagmaneho si Felipe mag-isa papunta sa sementeryo. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng puntod ng kanyang unang asawa. Matagal siyang hindi nakadalaw. Dati, ang pagdalaw dito ay puno ng bigat at pagsisisi. Pero ngayon, iba na. Elena, mahina niyang sabi. Hinahaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan nito. Patawad kung ngayon lang ulit ako nakabalik. Naging magulo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Alam kong nag-aalala ka para sa mga bata. Pero gusto kong malaman mo, okay na sila. Ligtas na sila. At ako, natututo na ulit akong maging isang buong ama para sa kanila. Natahimik siya sandali, pinapakinggan ang ihip ng hangin. May nakilala ako, Elena. Pag-amin niya, na para bang nakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Tinulungan niya kami. Tinulungan niya ako. At sa tingin ko, handa na ulit akong sumubok na maging masaya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting malaya. Sana masaya ka para sa akin. Tumayo siya. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib sa paraang hindi pa niya naramdaman noon. Ang anino ng nakaraan ay hindi na isang pabigat, kundi isang matamis na alaala. Gabi na. Isang simpleng restaurant na may mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Hindi ito magarbo. Hindi ito mamahalin. Ito ay payapa. Dito niya inimbitahan si Isabela para sa hapunan. Pagdating niya, naroon na ito. Naghihintay sa isang mesa sa labas. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, walang makeup, at para kay Felipe, wala nang mas gaganda pa sa kanya. Sorry, na-late ba ako? Tanong niya. Ngumiti si Isabela. Hindi, kararating ko lang din. Ang kanilang usapan ay magaan. Tungkol sa trabaho, tungkol sa mga bata, tungkol sa mga simpleng bagay. Wala na ang bigat ng kaso, wala na ang tensyon. Ang naroon na lang ay dalawang tao na nagkakilala sa gitna ng unos at ngayon ay natututong maglayag sa isang kalmadong dagat. Isabela, sabi ni Felipe sa gitna ng kanilang pagkain. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Muli, hindi ko alam kung nasaan kami ngayon kung hindi dahil sa iyo. Ginawa ko lang ang trabaho ko, Felipe. Sagot nito. Hindi. Umiling si Felipe. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Binigyan mo kami ng pag-asa noong panahong wala na nito. Huminga siya ng malalim. Ito na. Hindi na kita kliyente ngayon, Isabela. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. At hindi kita inimbitahan dito para magpasalamat lang. Inimbitahan kita dito dahil gusto kitang makilala pa. Hindi bilang psychologist ng mga anak ko, kundi bilang ikaw. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Isabela. Isang bahagyang pamumula sa mga pisngi nito. Ang babaeng laging matatag at kalmado ay tila natigilan. Alam kong pareho tayong may mga daladalang sugat, patuloy ni Felipe. At hindi ako nagmamadali. Ang gusto ko lang sabihin, handa na akong magsimula ulit. At sana kasama ka sa bagong simula na yon. Hindi nagsalita si Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ang sumagot.
Isang unti-unting pagguhit ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ang naging sagot. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango lang, ngunit para kay Felipe, iyon ay sapat na. Ang huling eksena ay hindi isang malaking proposal o isang dramatikong halik. Ito ay isang bagay na mas totoo. Linggo ng gabi. Bumalik sila sa mansyon. Naabutan nila ang kambal na naglalaro ng board game sa sahig ng sala. Pagkakita nila kay Isabela, sabay silang tumakbo para yumakap. Tita Isabela. Niyakap sila pabalik ni Isabela at sa unang pagkakataon, nakita ni Felipe na ang yakap na yon ay hindi nagaling sa isang doktor, kundi sa isang taong tunay na nagmamahal. Naghanda sila ng isang simpleng hapunan. 4 sila sa malaking hapagkainan na dati puno ng kasinungalingan. Ngayon, ito ay puno ng tawanan, puno ng mga kwento tungkol sa paaralan, puno ng normalidad. Habang pinagmamasdan ni Felipe ang eksena, si Isabela na tinutulungan si Mateo sa pagkain, si Miguel na masayang nagkukwento, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang perpektong pamilya na pilit niyang binuo noon. Ito ay isang bagay na mas mabuti. Ito ay totoo. Isang pamilyang nabuo, hindi para punan ng isang kakulangan, kundi mula sa mga basag na piraso na dahan-dahang binubuo muli ng pagmamahal, tiwala at pag-asa. Isang bagong simula at sa wakas si Felipe ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Felipe, Isabela at ng kanilang bagong simula. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat salita at damdamin na aking isinulat. Hindi naging madali ang isulat ang paglalakbay na ito. Saksi tayo sa isang napakadilim na pagsubok, sa sakit ng pagtataksil at sa bigat ng kawalan ng pag-asa. Bawat eksena ng sakit ay kirot din sa aking puso. At bawat sandali ng tagumpay ay isang hininga ng ginhawa na sabay nating naramdaman. Ngunit higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na umaga. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi sa lakas na bumangon mula sa pagkadapa. At ang pinakamalaking paghihilom ay nagsisimula sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni na Felipe at Isabela? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, ito po ang inyong lingkod na laging umaasa na ang bawat istorya ay mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Maraming salamat at paalam.